Akala mo si Elon Musk ang pinakamayamang tao sa kasaysayan? Nope. Wala pa siya sa kalingkingan ni Mansa Musa, isang African emperor noong 1300s. Gaano siya kayaman? Sa sobrang dami ng ginto, hindi yon ang pinaka-importante sa bansa niya. Mas importante pa ang asin. Sa sobrang yaman niya, kung buhay siya ngayon, siya ang kauna-unahang trillionaire in the world. Wait, sino ba siya? Si Mansa Musa ay ruler ng Mali Empire, isang napakalaking empire sa West Africa noong 14th century. At noong panahon na yan, kontrolado ng Mali Empire ang isa sa pinakamalalaking gold reserves sa buong mundo. According din sa mga historians, malaking bahagi ng gold supply ng buong mundo noon nasa empire niya. Tapos ito pa yung nakakabaliw, no? Sa sobrang dami nilang gold, hindi ito ang pinaka-importanting currency sa kanila. Mas importante pa ang asin. Alam mo kung bakit? Kasi sa Sahara Desert noon, sobrang hirap makahanap ng asin. At dahil nga kailangan ito para mabuhay, minsan mas mahal pa siya kesa ginto. So imaginein mo yun, no? Tayo ngayon, tinatambak lang yung asin sa kusina. Sila noon, parang treasure chest ang tingin nila sa asin. Pero bakit nga ba naging alamat itong si Mansa Musa? May nangyari kasi noong 1324. Nagpunta si Mansa Musa sa Mecca for pilgrimage. At according sa historical accounts, ito raw ang isa sa pinakabonggang biyahe sa kasaysayan ng sangkatauhan. Alam mo kung bakit? Ito, imaginein mo libu-libong mga sundalo, libu-libong mga servants, bodyguards, officials, tapos libu-libong mga camels na puro gold ang dala. Some reports estimate around 60,000 people ang kasama niya sa biyahe at bawat camel may dalang gold. May ibang historians pa nga na nagsasabing posibleng several tons of gold ang dala nila. Para ma-imaginein mo, kung nangyari yan ngayon, parang convoy yan ng armored trucks na puro gold bar ang laman. At habang bumabiyahe sila, namimigay siya ng gold sa mga mahihirap na nadadaanan niya. Bumibili din ng kung ano-ano at sobrang gastos niya at dito naging sobrang wild ang kwento. Pagdating niya daw noon sa Cairo, Egypt, dahil nga sa sobrang dami niyang ginto na ipinamigay doon, naapektuhan daw ang ekonomiya ng Egypt. Grabe, no? Imaginein mo, mahal ang gold noon kasi nga bihira siya, di ba? Pero paano kung biglang bumaha ng napakaraming ginto sa isang syudad? Di hindi na siya ganun ka-special, di ba? Bababa ang value. Hindi na kasi siya rare. At according sa mga historians, bumagsak daw ang value ng gold sa Egypt noon. Nagkaroon ng inflation at inabot na raw ng more than 10 years bago makarecover ang economy. At ito pa ang isang importanteng detail. Hindi lang luho ang iniwan ni Mansa Musa. During his reign, lumakas ang trade, dumami ang eskwelahan at naging center of learning ang Timbuktu sa buong mundo. Opo, yung Timbuktu na madalas gawing joke ngayon, dati ay sentro ng karunungan sa Africa. Marami silang libraries, universities, at scholars from different countries. Meaning, hindi lang mayaman ang empire niya, advanced din. So yan na nga ang kwento ni Mansa Musa. Meron ka pa bang mga interesting historical figures na gusto mong pag-usapan natin sa ating channel? Comment mo na dyan sa comment section. At kung gusto mo pa na maganda pang klaseng content, i-follow mo na ako. Mag-subscribe ka na rin sa aking YouTube channel. Yun lang, maraming salamat sa panonood mga kamagkano.